Ayan, magandang hapon po o magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, ayan, mga loads, mga lodi. So, medyo matagal po kami hindi nakapag-vlog ng property. So, ito, kukuha po kami ng ng video ngayon ng isang property dito na nilapit po sa amin ng isang source po namin sa property na ito. So, pasensya na po kung medyo shaky yung ating video dahil naiwan po yung aming pagbablog. So yung cellphone muna yung gagamitin ko pang vlog sa property na ito. So itong property na ito ay located po dito sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija at nakaalong Barangay Road po siya. Kita niyo may lubak nga lang po, pero yung lubak po na hindi naman po siya malalim. So ang sinasuggest ko pong sasakyan kung sakaling mag ocular visit po kayo o site viewing ay yung mataas na pangilalim po ang gagamitin inyo kung sakasakali po. So ito na po yung property, dito po mag-start estimate lang po ito at diretso po yan. Ang frontage po niya ina-estimate ko na sa mga 50 meters po siguro mahigit po ito. At may power line na nakaalong Barangay Road, internet connection, wala nga lang pong linya ng internet connection dito, pero pwede po tayo magpalagay po ng wireless connection dito na internet. At itong property po ito pala ay ilan na yung sukat dito kanina, 2.7 po yata yung nasabi ng source po namin. So itatanong ko na lang po ulit kung ilan talaga yung eksaktong ano po nito ng sukat po niya sa aming source. At ito nga po meron pong presyo po itong 3.5 million. At maganda po rin dito ay meron po kayong mountain view dyan. Yan po yung Mount Balungaw, south na po ng Pangasinan po yan. So malapit lang po tayo sa boundary ng Pangasinan. At ito po yung way naman po na papunta po sa school, sa Barangay Hall, sa town proper. At pwede rin naman po kayong dumaan dito na papunta po sa town proper din po at sa National Highway. Mga ilang kilometro lang po ang layo po niya dito. Mas malapit po kasi dito, kaso nga lang mas mahaba yung rough road, unlike po dito sa kabila na mga ilang metro lang po ang layo po niya sa Barangay Cemented Road na po. At the rest na po yung sementado na po yun. So dito po, ang in-estimate ko nga lang po dito mga siguro nasa mga 3 kilometers o 4 kilometers po yung kanyang rough road, pero estimate lang naman po yun. Tapos the rest na po yun sementado na po hanggang sa highway at hanggang sa palengke po o sa town proper. Ayan, so punta natin yung ano niya dito, yung kanyang boundary sa part na ito. At ito daw po ay na-relocate survey na daw po ayon sa source po namin, pero hindi niya na po maituro yung kanyang mga muhon. So kung ano po itatanong natin sa may-ari, baka sila po nakakaalam. So hanggang dito po yung boundary sa bahod na ito, meron siyang barbed wire, diretso po yan. At pasukin natin itong property na ito. Masukal nga lang po kasi dito sa bungad, pero sa bandang gitna daw yata sa tsaka dulo ay malinis po. So meron pong naputol na akasya dito, puno ng akasya. Tapos power line na yan, no? Tapos meron pang kahoy sa buti hindi nag-cause ng yan, ng spark, masusunog yan. So may motor dito, siguro motor ng may-ari or ano po. At tignan niyo po kung gaano kasukal. So kailangan natin itong ipalinis. At kami naman po ay nangongontrata po sa paglilinis kung sakasakali po. At ito nga po ay titled property po siya. At ito nga po ay buhay pa daw po yung nakapangalan sa titulo. Kaya no extrajudicial itong property po na ito. Ayan, so yung mga kasama ko, tinignan na po nila sa ibang mga part. Boss, ano na yung sukat nito, boss? 2.7, okay. 2.7 po siya. At hanggang doon ba sa may boss, yung sa may akasya? Lagpas pa yung boss. Lagpas pa konti. Hanggang doon sa may doon, sa may maraming talahib. Ay, maraming talahib doon. Okay. Listabik ko lang naman na. Eh boss, mahaba pa? Hanggang doon sa may kubo yan, boss. Sa may kubo. Ano, may fish pond to? Wala. May isa. Meron isa. Isang fish pond tapos. Hanggang doon ang boundary niya sa may sagina. Ano yung mga puno niya? Ano yung mga puno? Anong puno? So, itong property po na ito ay meron po siyang isang fish pond at wala na pong puno. So, ang marami lang po dito talaga damo. At ito nga po ay bukid po ito na hindi na po nila natamnan. So, siguro kaya hindi na po tinamnan dahil yun nga po ay binibenta na po nila. So, buhay pa yung nakapangalan sa title, no extrajudicial. Kaya, deed of absolute sale po tayo in case na kayo po makabili dito sa property na ito. Ayan. So, diretso pa na. Diretso pa. Ay, maputik nga lang yung ating dinadaanan. Ayan. Pasensya niyo po kung medyo shaky yung aking video. At
I-try ko na lang po kunan na maayos para makita nyo po. So hanggang doon pa yan. Yes, boss. Hanggang doon pa, ano yung bahay na yun? Kubo ba yan? Yung bahay doon o kubo yun? Tapos siguro yun yung boundary sa part na yan. Mayroong ano doon plug. So mayroon pang naputol na acacia dito. Tapos yung acacia daw doon lalagpas pa no, yung boundary niya. So yun nga, estimate ko siguro nasa mga 50 meters po mahigit, o sabihin natin nasa mga 80 ganun, 80 or 70 to 80 po meters yung kanyang entrada. So dito sa part nito, sa side po nito ay may bakod na, so bakod po ng kabila po yan. Kaya narinig ko yung survey na, so iyan na daw po yung eksaktong bakod po ng may-ari po dyan sa kabila. Ayan. So dati po siyang bukid na hindi na po natamnan. Ayan po. So doon sa part na yan meron po siyang mountain view. Kaya din dito meron siyang mountain view. At ano lang, kailangan lang malinisan to sa harap, dahil tignan nyo naman po kung gaano kasukal yung kanyang harap. So kailangan natin linisan yan. At kailangan din pong mabakuran in case po. So hanggang doon sa may kubo. Ayan, may kubo doon hanggang doon po yan yung 2.7 hectare, o baka lalagpas pa siguro. So hindi natin malaman yung eksaktong boundary kahit na-resorbe na to, kasi hindi po nila naipakita sa amin yung kanyang boundary. Ayan po. So bukid po na hindi na po natamnan. So pwede kayo mag first cropping, second cropping. Source of water po dito deep well. Pero sa second cropping kahit munggo na lang itanim mo or mga gulay na lang. Pero sa first cropping so palay, ganyan. So dyan, sa part na yan may mga kabahayan na po dyan. Tapos sa part na yan may mga kabahayan na rin po dyan and then doon may kabahayan na rin po dyan sa part na yan. At hindi po nakakatakot dahil yun nga po sabi ko, may mga kabahayan na po dito. At mababait po yung mga tao dito dahil malapit lang din po ito sa aming barangay. Ayan. So hindi ko na po mapuntahan yung ibang portion dahil mahaba po ito. Hindi ko kayang libutin, pero itatry ko na lang po kung saan ako pwedeng umabot kung sakasakali. So ayan po, meron po siyang bundok. Ano yan ng anay, pero kayang tanggalin yan. So meron siyang isang fish pan doon daw isang fish pan, kubo, tapos may bahay pa doon na unfinished. So doon sa part na yan medyo pababa siya. And then may overlooking part dyan. At dito nga po ay may mountain view. So maganda yung property na ito. Maganda po siya for residential and then farming sa likod niya. Yun yung ideal po sa property na ito. And then depende po sa inyo yan kung ano yung pwede nyo gawin sa property na ito in case na kayo po makabili. Ayan po. So hanggang dito po muna. At kung may katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. At uulitin ko po ito, 2.7 hectare na ang presyo po niya is 3.5 million. At yun nga po yung obligasyon po ng bawat isa, pag-usapan nyo na lang po ni seller. Dahil yung source po namin ay hindi niya masagot-sagot yung ganung tanong namin sa kanila. Kaya ang sabi na lang namin, pag-usapan na lang na in case na may mag-viewing. At kung gustong kausapin yung seller, pakausap na lang natin para sila makapag-desisyon sa presyo. At ganun din sa kung tatawad pa sila sa presyo na yon, at kung yung mga obligasyon po ng bawat isa. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy nyo pagsuporta po sa amin. Please follow and subscribe po para sa ibang mga property na binablog po namin. So maraming salamat and God bless po.